And Attorney Cayosa, kung ayaw pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng Ombudsman laban doon sa hepe ng OSAA, ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, pwede ho siyang kasuhan kasi krimen ho yung mag-obstruct ng justice. Kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryong mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado o suspect, then that may be considered obstruction of justice. Tila umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po sa source ng GMA News, kasama sa diskusyon dyan ang gulo noong Miyerkules na nauwi sa pamamaril. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat managot dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant, nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial at isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority is so fragile. Right now, it's 12-11. So you can imagine that the political situation insofar as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. Para kay Drilon, nawala ng kontrol sa sitwasyon ng Miyerkules si Cayetano. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant at arms who fire the shots, and Pascal siya under the supervision and control of the Senate President. Hirit naman ang mga dating miyembro ng UP student political groups na sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon. Magbitiw bilang Senate President si Cayetano. Batay sa kanilang pahayag, miyembro si Cayetano ng nagkaisang tugon nang magsilbi siyang University Student Councilor. Mahigpit na magkalabang organisasyon noon ang dalawang grupo. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Cayetano, bagamat nauna na niyang sinabing tiwala siya sa boto ng kasalukuyang mayorya. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. 'Di ba? Trabaho or mamulitika. Si Senador Erwin Tulfo na nasa minority bloc, sinabing walang kumakausap sa kanila ng kapatid na si Senador Raffy Tulfo tungkol sa pagpapalit ng Senate President. Pero sana raw, bigyan ng tsansa si Cayetano sa kanyang pwesto. Kung ako talaga tatanungin mo, siguro it's time na bigyan mo na ng pagkakataon na para makita natin kung talagang bagay siya dyan, karapat-dapat siya dyan. Si Senador Kiko Pangilinan na lumalabas ang pangalan sa sinasabing posibleng pumalit kay Cayetano, sinabing hindi siya interesado maging Senate President. Tutulong na lang daw siya at mas importante anya sa kanya ang food security kesa Senate presidency. Yung reaction nyo rin ho dun sa nangyari sa Senado, ito nga pong nangyaring pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senate premises nung madaling araw nung Huwebes. Anong basa nyo dito, Attorney? Well, kahiya-hiya ko yung nangyari. It reveals the character of the senators at saka yung kaguluhan na nangyayari sa Senado. At pretty obvious na
nananaig yung personal na interest nila or their political interest kesa po yung pagsunod sa batas at saka yung pagtrato sa lahat na patas. Itong mga mambabatas mga ito, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas. Attorney, ito pong sinasabi nila, mukhang it seems that there will be another constitutional crisis dahil ayaw pong i-honor ng Senate leadership yung hinihingi ng ombudsman na CCTV copies as well po yung pinapataw nilang preventive suspension ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang ombudsman po ba once and for all sa ilalim ng konstitusyon, mayroon po ba siyang kapangyarihan over the Senate Sergeant at Arms? Meron ho, sapagkat ang ombudsman, he can investigate anyone, including the President of the Republic. Pwede rin niyang investigahan ang sino mang public official, wala hong exception yan. Kasama na rin yung mga empleyado ng Senado at pati nga yung judiciary. So, ang linaw-linaw ko niyan na mandato ng ombudsman, kung merong krimen o merong pinaghihinalaang krimen, yung ombudsman, through a complaint, or by himself can investigate. And Attorney Cayosa, kung ayaw pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng ombudsman laban doon sa hepe ng OSAA, ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, pwede ho siyang kasuhan kasi krimen ho yung mag-obstruct ng justice. Kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryong mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado o suspect, then that may be considered obstruction of justice. So, pwede rin ho silang managot sa iba pang mga batas tungkol sa paghahandle ng ebidensya, di ba? Tampering with evidence. So, lahat ito pwede ho naman. So, hindi ho naman kaagad-agad o yung constitutional crisis. Kasi palaging tinatakot ng taong bayan pag sinabi ng constitutional crisis or separation of powers. Hindi ho. Hindi ho naman saklaw ito. Kung ikaw ay lumalabag sa batas at may sapat na dahilan, pwede ka kong kasuhan, and after hearing, kung mapapatunayang guilty ka, mapapatawang ka ng penalty, usually imprisonment, and usually if it involves public official, disqualification from public office. Itong ganitong klaseng penalty, ang paggulong niyan sa ombudsman lang po, correct? Kasi hindi naman po impeachable official ang senador, correct? Tama ho. So ordinary suspect ka, ordinary krimen yan dahil nga public official ka, siyempre saklaw ng ombudsman. So ganun ho ang mangyayari. At ang didinig dyan na regional trial court lamang po. At kung talagang gugustuhin din ng judiciary, ng regional trial court, ng mga korte, including the Supreme Court, mabilis lang dapat yan. Ang problema kasi natin sa bansang ito, kaya yung mga lumalabag ng batas, yung mga mandarambong, ang tapang-tapang kasi kahit kasuhan mo sila, aabutin ng siyam-siyam bago magkaroon ng desisyon. Kung minsan, yung desisyon na influensya, na bibili, at kung ano-ano pang mga ibang konsiderasyon, hindi yung ebidensya, katotohanan, at yung batas. Oo. Attorney, help us understand, kasi nitong mga nagdaang araw, nung ibinaba yung ICC arrest warrant, nung una, hindi pa isinapubliko sinasabi nung kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi namin alam kung authentic yan. Pero nung sinabi ho ng ICC na meron nang kinonfirm ng ICC na meron nang arrest warrant, ang sinasabi naman po ng kampo ni Senador de la Rosa, walang jurisdiksyon ng ICC dito sa bansa. Kaya hinihintay nila, sabi nila, nasaan yung arrest warrant from a local court dito sa atin para ma-aresto si Senador Bato. Kayo, sir, help us understand dahil meron ho tayong Republic Act 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and Other Crimes Against Humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para maaresto si Senador de la Rosa? Hindi na ho kailangan. Ang linaw-linaw ng batas na sinasabi ninyo.
So hindi ho naman pwedeng dagdagan yan ng anumang mga kondisyon dahil sinasabi ng abogado ni Bato de la Rosa o kahit sinasabi ng isang senador sa kanilang resolusyon o kaya sinasabi ng Senate President. Wala ho silang kapangyarihan baguhin yung batas. At sa tingin ko, marami silang lamang lahat nagsasalita, abogado sila eh. So basahin lang ho nila yung batas. Pero yung biglang sasabihin na susurrender lang namin kung may local court order, eh gumagawa sila ng sarili nilang batas. At the very least, dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, di magpa-aresto ka and then questioning mo yan dun sa korte kung gusto mo. Pero hindi ho pwede yung precondition for compliance with the warrant of arrest. At sila na rin ho mismo, si Senator Cayetano, senador na siya nung ginawa yung batas niya. Yung ate niya, senador na, yung mga kasamahan, Chis Escudero, si Zubiri, senador na ho sila, Jinggoy Estrada. Mag-usap sila. Silang gumawa ng batas na yan eh. Wala ho naman nakalagay doon na idadaan muna sa korte. Nakalagay doon, may surrender the accused to the International Tribunal. Ang linaw-linaw ho, hindi yan pwedeng dagdagan ng mga senador to a resolution o mga paulit-ulit na sinasabi ng Senate President o kaya ng abogado ni Bato, hindi rin ho pwedeng dagdagan ng Supreme Court ang batas. Ayun. So may kumbaga may i-consider ho bang ngayon sa nangyayari ngayon na hindi ho natin alam ang whereabouts ni Senador De La Rosa simula ho nung lumabas siya sa Senate premises nung madaling araw ng May 14, maituturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney? Tama ho. Kung babasahin natin ang mga desisyon ng Supreme Court at yung dinabas na rin nila mismo na press statement kamakailan lamang, pasok na pasok doon si Senator De La Rosa as a fugitive from justice. At kung maging tapat din ang Supreme Court doon sa kanilang sinasabi, yung doktrina na kung ikaw ay fugitive from justice at hihingi ka ng relief from any court, kinakailangan mag-surrender ka muna. You have to put yourself under the jurisdiction of the court. Bakit ngayon ine-entertain yung kanyang petition, di ba? Yung mga iba, hindi. So, of course, naiintindihan natin na wala namang kaso sa local courts natin, but no less than the Supreme Court has recognized the jurisdiction of the ICC with respect to crimes that were committed and investigated and prosecuted bago tumalas ang Republika ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang linaw na ho yan, yung Pangilinan versus Cayetano ho ata ang title ng kaso na yan. So basahin lang ho ng mga abogado nila. Unfortunately ho kasi, ang nangyayari, paulit-ulit ang sinasabi yan at binumultiply naman ng mga troll armies nila. So maganda na tinatalakay nyo sa mainstream media kasi ho kaya nalilito ang taong bayan kasi nga linilito nila, niloloko nila ang taong bayan. Sir, clarify lang ho namin, automatic ho bang fugitive ang isang tao na may nakabinbin na kaso tapos ayaw humarap sa korte? Or kailangan po bang may formal declaration ng isang korte na dinedeclare na nila as fugitive o pugante yung isang individual? Wala akong kinakailangang formal na declaration as long as pasok siya doon sa mga alituntunan o yung definition ng fugitive from justice. Hindi naman kinakailangang i-declare. There's no such thing as a requirement na kailangang i-declare ka muna baging maging fugitive from justice. Pag ayaw mong tumalima sa warrant of arrest, validly issued by a recognized tribunal, which is the ICC, recognize ho yan natin sa mga desisyon ng Supreme Court, pinirecognize din po nung ating local law yung crimes against humanity. So ang linaw-linaw. So hindi na natin kailangan hintayin yung korte para sabihin yan. Okay. Attorney, tanong din po namin, yung pagsaserve po kasi ng warrant laban kay Senator De La Rosa nung May 11, Lunes, naantala siya kasi ang NBI nakipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano at pumayag na i-honor yung Senate Protective Custody na iginawad ng Senado kay De La Rosa. Tama po ba yung naging desisyon na yon ng NBI na binigyan nila ng leeway yung protective custody ng Senado? O dapat po ba tinuloy-tuloy na nila yung pagsaserve ng arrest warrant? Una, to be more accurate,
siya ho ay inaresto sa baba. Pero pumalag siya, tumakas siya. So there was an attempt to serve the warrant sa labas ng Senado, pero tumakbo siya sa loob ng Senado. So yun ho, those are the facts. So ngayon, nakapasok siya doon, hinabol siya doon. Yung mga senador, imbes ho na magkalma, imbes ho na sabihin na Senator Bato, kailangan igalang natin yung warrant of arrest. Meron namang dalang warrant of arrest si Senator Trillanes. Marunong din naman yung mga senador magbasa. May mga abogado naman sila. Makikita naman nila kung legit yun o hindi. Pagkatapos, kinupkup nila. Ngayon, yung ginawa ng NBI director na makipag-usap, sa tingin ko yun prudent naman para lang maiwasan yung kaguluhan. Kasi nga, may duda pa noon na walang warrant of arrest. Pero so kinupkup, ibig sabihin, pina-armor muna sa kanila, pero dun lang siya. Parang temporary halt lang dun sa operation nila. Para lang walang masabi yung mga senador. Di ba pati sila, pinagkakasukan pa sila ng contempt na wala namang basehan. Anyway, so I think that was prudent on a temporary basis. Hindi ko naman pwedeng permanente yun kasi yung NBI director, wala naman siyang poder para baliwalain ang validly issued warrant of arrest because magkakasala din po siya kung hindi niya isa-serve yung warrant of arrest. So that was a temporary tactical move and I think that was prudent. Ang problema, yung mga senador, nung napag-usapan, no, sige, wag ho muna habang check na lahat para wala kayong masabi. Nung nagsalita ng ICC, meron kaming warrant of arrest. Tama yan. Legit yan. Imbes na surrender nila, pinagpipilitan pa nila yung maling citation nila na batas na wala naman sa batas. Diba? Yung kinakailangang local courts. They were just appealing to the emotions of their political base. Unfortunately. Attorney, and that was a service to the Republic. So, yun ang nangyari. So, nung tumakas siya o pinatakas siya, malalaman natin after the investigation, sagot nila. Sagot nila. Kasi nasa kustodiya nila Bilang pinaalis nila o pinatakas nila o nakaalis sa kanila, at the very least, they have to explain. Otherwise, baka mahulog na naman ito sa obstruction of justice. Krimen po yun. Opo, Attorney Cayosa, si Senator Ronald De La Rosa, sinabi po ng OSAA last week na humihingi siya, na nagparamdam siya, nagbigay siya ng mensahe na willing siyang magpasailalim sa PNP custody. Nabanggit daw. Opo, pwede ho ba yun na isa kang wanted, meron kang subject ka for arrest warrant, pero magre-request ka kung kaninong kustodiya ka mapasa sa ilalim? Hindi ho. Pag ikaw ay pugante o ikaw ay subject of a warrant of arrest, hindi ikaw ang pipili kung saan ka ilalagay. Kung saan sinabi ng batas o ng warrant of arrest ka ilalagay, doon ka ilalagay. So ito na ho yung senaryo na nasanay na ho tayo na dahil matataas ang ranko nila, as if they are entitled to special treatment. Mali ho yun. Maling-mali ho yun. Wala hong basehan yun sa batas. At that is very in conflict with the rule na patas dapat ang batas. Walang special treatment. Correct. So yung paghihingi na kung ano-ano mang konsiderasyon, wala ko yun sa batas. Kung sakali man pagbibigyan for his safety, kung may rason na legitimate o reasonable rason, maaari. But hindi ko niya karapatan yun. Oo. Last na lang sir, bago ho namin kayo bitawan, gusto ko lang hong klaruhin din yung ano ba yung protective custody na tinatawag? Dahil ang binabanggit ng Senado, we're just protecting the sanctity of the institution ng Senado. Hindi daw si Senador Bato de la Rosa talaga. Galing yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung lumabas si Senador de la Rosa sa Senate premises, ang sinasabi nila, kahit ng USAA, option niya yon, choice niya yon. Wala ho bang pananagutan dito ang Senado, sir, na nakalabas siya ng Senate premises? Well, palusot na lang ho yun, unfortunately. No? And it's very sad because these are high government officials elected at that. Diba? Yung, huwag ho sana lang i-twist yung batas. Pag sinabing protective custody, ang kinukustodiya mo, yung tao.
Hindi yung Senado, yung tao. So, ngayon, yung sasabihin nila yan, obvious ho naman na palusot. Kasi we would like to believe him sana, but kung minsan yung past conduct mo will make it difficult for many people to believe you, di ba? Nung una, nung pasimuno siya ng pag-delay, pag-dribble ng unang impeachment complaint, ang sabi niya, yung fourth week, hindi daw agad-agad. Ang dami pa niyang pinagsasabi. In live, in camera. Ngayon, na tinanong uli siya, ano ba talaga yung fourth week? Sabi niya, agad-agad. So paano ho maniniwala ang taong bayan dun sa ganyang klaseng tao, sino ka man, no? So, but most importantly, yung batas, napakasimple ho yung kataga at mga words ng batas. Huwag mo naman sana nilang na i-twist na ito para makaiwas lang ng responsibilidad o kaya pananagutan. Okay. So, Attorney Cayosa, very quickly because we are running out of time. Gaano po kaimportante para sa Korte Suprema na paspasan yung pagdedesisyon doon sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa? Kasi may iba naman pong kampo ang sinisisi yung Korte Suprema kung bakit daw nanghingi pa ng opinion at hindi na lang nagdesisyon immediately kung dapat bang i-TRO o hindi i-TRO yung pagsaserve ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Well, unfair ho naman yan. Meron na silang desisyon. Hindi nag-issue ng TRO. So, desisyon na ho yun. Yung order to comment, tama lang ho yun at mabilis-bilis naman. Pero tama ho yung puna ninyo at duda ng taong bayan at dismaya ng taong bayan kasi ang ating Supreme Court super bagal din ho magdesisyon eh. Kaya tuloy nagkakagulo kasi maraming nakabimbin na kaso sa kanila na purely questions of law. And Pwede parang na walang sana deadline kasi, sir. Parang it's all up to them kung kailan nila ilalabas. Precisely. But they remain accountable to us. They are not gods. They are also subject to accountability to the people. Hindi ho sila immune from accountability. So dapat kinakalampag din natin ang Supreme Court na pwede ho ba desisyonan nyo ng mga ito, madali namang desisyonan para sa ganun, nagagabayan ang lahat at hindi nag-aaway-away kung anong interpretasyon sa batas. That is a disservice to this country kung babagal-bagal ang Supreme Court sa mga napaka-importanteng mga kaso at kaya naman nilang i-resolve ito forthwith, kumbaga.